Sa isang liblib na baryo sa gilid ng bundok, may isang batang simpleng lumaki sa payak na pamumuhay. Sanay siya sa mga kwento ng matatanda, mga alamat ng engkanto, diwata, tikbalang, at mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Sa bawat gabi na nagkukwentuhan ang mga matatanda sa harap ng apoy, palaging naririnig ng bata ang babala, may mga bagay sa kagubatan na hindi dapat hinahawakan. May mga bagay na hindi para sa tao. Ngunit tulad ng lahat ng kabataan, dala ng kanyang pagiging mausisa, hindi niya akalaing isang araw ay siya mismo ang makakatuklas ng isang bagay na magbabago sa kanyang buhay. Isang umaga, maagang naglakad ang bata papunta sa gubat. Ang mga ibon ay nagsisiliparan, at ang hangin ay malamig na parang may itinatagong sikreto. Sanay siyang mangahoy at maghanap ng mga prutas, ngunit ng araw na iyon, iba ang kanyang naramdaman. Para bang may humihila sa kanya papasok pa lalo sa loob ng kagubatan, lampas sa lugar na sinasabi ng matatanda na huwag tatawirin. Ang mga puno roon ay mas matataas, masiksik ang mga dahon, at mas tahimik ang paligid. Wala kang maririnig kundi ang kaluskos ng mga dahon at ang tibok ng sariling dibdib. Habang siya ay naglalakad, biglang may kumislap sa lupa. Isang kakaibang liwanag ang gumuhit sa kanyang paningin, na parang sinasadyang ipakita ang sarili. Nang kanyang lapitan, natuklasan niyang ito ay isang sungay. Hindi ordinaryong sungay ng usa sapagkat kumikislap ito sa ilalim ng araw, parang may sariling buhay. Parang kristal na may kulay ginto at pilak, at sa tuwing hawakan niya, may dumadaloy na init sa kanyang palad. Agad siyang napaisip, ito ba ang sinasabi ng matatanda na engkantadong bagay? Ang sungay ba na ito ay pag-aari ng isang nilalang na hindi dapat ginagalaw? Sa kanyang murang isipan, dala ng hiwaga at takot, gusto niyang iwanan ang sungay. Ngunit may boses na bumubulong sa kanyang loob, mahina ngunit malinaw, kunin mo ako, ikaw ang napili. Napatingin siya sa paligid, ngunit wala namang tao. Kinilabutan siya, ngunit dala ng kuryosidad, inilagay niya sa kanyang bag ang sungay at nagmadaling umuwi. Hindi niya alam na sa pagdadala niya ng sungay na iyon, sisimulan niya ang isang kwento ng hiwaga at panganib. Pagbalik niya sa baryo, tila ba may nagbago sa kanyang paligid. Ang mga aso ay tumatahol sa kanya, ang mga ibon ay biglang lumilipad palayo kapag siya ay dumarating. Ang kanyang mga kaibigan ay nakapansin na parang may kakaiba sa kanyang aura, mas matalim ang kanyang mga mata, mas mabilis ang kanyang galaw, at minsan ay parang alam niya ang iniisip ng iba. Ang mga matatanda naman, lalo na ang kanyang lola, ay agad nakaramdam ng kakaiba. Tinanong siya ng lola niya, anong ginawa mo sa gubat? May nadala ka ba? Ngunit wala siyang masabi. Sa kanyang puso, alam niyang hindi niya pwedeng basta sabihin ang totoo. Natatakot siya sa magiging reaksyon ng lahat. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, nagsisimulang lumabas ang mga kakaibang bagay. Tuwing gabi, naririnig niya ang mga yabag sa labas ng kanilang bahay, mabibigat na yapak na parang mula sa isang hayop, ngunit hindi mo makita. May mga bulong na naririnig niya mula sa dilim, tinatawag ang kanyang pangalan. Minsan, nagigising siya na hawak niya ang sungay kahit nakatago ito sa ilalim ng kanyang kama. Parang may sariling isip ang bagay na iyon, at unti-unti nitong binabago ang kanyang pagkatao. Hanggang isang gabi, may nangyaring hindi niya inaasahan. Habang natutulog siya, biglang may kaluskos sa bubungan. Pagdilat niya ng mata, may aninong dumaan sa bintana, mahaba, payat, at parang hindi tao. Naramdaman niyang nanindig ang kanyang mga balahibo. Kinuha niya agad ang sungay, at sa sandaling iyon, kumislap ito ng matindi, nagbigay ng liwanag na halos makabulag. Sa labas ng kanilang bahay, narinig niya ang isang malalim na ungol, parang hayop na nasaktan. Doon niya napagtanto na hindi pala simpleng bagay ang napulot niya. Ang sungay na iyon ay may kakayahang umakit at magtaboy ng mga nilalang kabilang na ang mga matagal nang binabanggit ng mga matatanda, mga nilalang ng dilim na tinatawag na aswang. Kinabukasan, kumalat ang balita sa baryo. May mga hayop na natagpo ang walang buhay, kakaiba ang mga sugat. Ang mga matatanda ay nagsimulang mag-alala,
at ang ilan ay nagsabing may kakaibang presensya sa paligid. Samantalang ang bata, pilit niyang ikinukubli ang lihim. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman na ang sungay ay may hinihingi sa kanya, hindi lamang basta tago, kundi isang misyon. Ngunit anong klaseng misyon? At bakit siya ang napili? Habang nakatingin siya sa sungay sa kanyang mga kamay, nagtanong siya sa kanyang sarili, ito ba ay biyaya o isang sumpa? Dahil sa bawat sandali na hawak niya ito, mas lumalakas siya, ngunit mas lalo ring dumadami ang mga nilalang na gustong agawin ito. At sa gitna ng lahat ng ito, naiipit ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan, at ang tahimik na baryo na unti-unti nang nadadamay sa hiwaga. At sa gabing iyon, habang tahimik ang lahat at tila payapa, biglang may kumatok sa kanilang pinto, tatlong malalakas na katok na parang may halong galit at pangungutya. Nang sumilip siya, wala siyang nakita. Ngunit alam niyang hindi iyon basta kapitbahay o tao. Hawak niya ang sungay, at sa kanyang dibdib, ramdam niya na nagsisimula na ang totoong kwento. Narinig ng bata ang malamig na tunog ng huling katok, at saglit siyang napatigil, parang natulala. Humigpit ang hawak niya sa engkantadong sungay, halos bumaon ang mga daliri niya sa kakaibang kinang nito. Tahimik ang paligid, walang kahit anong ingay maliban sa hampas ng hangin sa bubong at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa isip niya, naglalaro ang tanong, sino ang kumatok? Ano ang naghahanap sa kanila? At bakit parang siya mismo ang gustong hanapin? Nilingon niya ang kanyang lola na mahimbing na natutulog sa banig. Gusto niya itong gisingin ngunit pinili niyang manahimik. Baka mas lalo lang silang malagay sa kapahamakan kung magising pa ito at magtanong. Isa pa, naramdaman niyang ito ay bagay na siya mismo ang kailangang harapin. Unti-unti siyang lumapit sa bintana at sumilip muli. Walang tao. Wala ring hayop. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niyang ang mga puno sa harap ng kanilang bahay ay tila gumagalaw. Hindi dahil sa hangin, kundi para bang may mga anino na nakatago roon, nagmamasid, naghihintay. Napaatras siya, pinilit na hindi gumawa ng ingay. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi karaniwang nilalang ang kumakatok sa kanila. At alam niya ring may kinalaman ang sungay na hawak niya. Kinabukasan, nagsimula siyang magkunwaring normal. Naglaro siya kasama ng ibang bata, tumulong sa pag-igib ng tubig, at naglakad sa palengke kasama ang kanyang lola. Ngunit hindi siya mapakali. Habang naglalakad sila, napansin niyang maraming mata ang nakatingin sa kanya, hindi lang mga kapitbahay, kundi pati mga estrangherong dumadaan sa baryo. May ilan na matalim ang tingin, tila sinusuri siya. May isang matandang babae na nakaupo sa gilid ng daan ang biglang nagsalita, habang siya ay dumaraan, may dala kang hindi para sayo, iho. Napatigil siya saglit at tumingin sa matanda, ngunit ngumiti lamang ito na parang walang nangyari. Agad niyang hinila ang kamay ng kanyang lola at nagpatuloy. Sa dibdib niya, mas lalo siyang kinabahan. Paano nalaman ng matanda? Totoo bang nakikita ng iba ang lihim niya? Pagdating nila sa bahay, napansin niyang wala ang mga alagang manok at kambing nila sa likod ng bakuran. Nang tinanong niya ang lola, sabi nito ay may mga hayop daw na muling nawala kagabi. Kinagat niya ang labi niya dahil alam niyang baka iyon ang gawa ng nilalang na nasa labas ng kanilang bahay kagabi. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanyang lola ang lahat ng totoo dahil baka magalit ito o matakot. Sa mga sumunod na araw, mas lumala ang mga kakaibang pangyayari. Tuwing gabi, laging may mga yapak na maririnig sa paligid ng bahay. Minsan ay may matinis na tunog na parang iyak ng bata sa malayo, na bigla ring mawawala kapag sinubukan niyang silipin. Sa bawat gabing ganoon, hindi siya makatulog. Ang sungay na nakatago sa ilalim ng banig ay palaging mainit sa kanyang palad tuwing hahawakan niya. Parang gustong-gusto nitong gamitin siya. Parang tinatawag siya ng sungay para ilabas ang tunay nitong kapangyarihan. Isang gabi, habang nakahiga siya, nanaginip siya. Sa panaginip, nakita niya ang isang malaking usa na may gintong sungay, nakatayo sa gitna ng kabubatan.
Ang mata nito ay parang apoy, at ang boses nito ay dumiretso sa kanyang isip, ikaw ang pumili. Dala mo ang aking kapangyarihan. Ngunit tandaan mo, hindi ka nag-iisa. May mga susubok na agawin ito. At kapag bumigay ka, mawawala hindi lang ang iyong buhay, kundi pati ang iyong pamilya at ang buong baryo. Nagising siyang pawis na pawis, at nang tignan niya sa gilid ng banig, andoon ang sungay, kumikislap kahit hindi niya ginagalaw. Kinabukasan, nagpasya siyang lumayo muna at pumunta sa matandang mangingisda na kilala sa baryo bilang mahusay magkwento ng mga sinaunang alamat. Doon, nagtatanong-tanong siya ng tungkol sa mga usang engkantado. Tahimik lang ang matanda habang nakikinig sa kanya, bago ito nagbigay ng malalim na buntong hininga. May kwento noon, sabi ng mangingisda, tungkol sa isang sungay ng engkanto. Sinasabi nilang kapag ito ay napunta sa kamay ng tao, dadalhin ka nito sa pagitan ng dalawang mundo, ang mundo ng tao at ang mundo ng mga nilalang. Pero bantay sarado ang bagay na yon. Kapag hindi ka handa, hahabulin ka hanggang sa dulo ng iyong buhay. Hindi siya makapaniwala. Gusto niyang itanong kung paano ibabalik ang sungay, ngunit natakot siyang banggitin pa ito. Baka makilala siya agad ng matanda bilang may hawak ng bagay na yon. Kaya tumango na lamang siya at nagpaalam. Sa daan pa uwi, napansin niyang may isang lalaki na palaging sumusunod sa kanya. Hindi niya kilala ang lalaki, ngunit matangkad ito, may matalim na mata, at tila palaging nakatingin sa bag na dala niya. Pinilit niyang huwag magpahalata, ngunit nang lumiko siya sa isang makitid na daan, narinig niya ang lalaki na biglang huminto at nagsalita, "Hindi mo matatagalan yan. Sa huli, kailangan mo rin akong lapitan." Paglingon niya, wala ng tao. Pagdating niya sa bahay, agad niyang isinara ang pinto at huminga ng malalim. Lalo siyang kinilabutan. Hindi na lang pala mga nilalang ang interesado sa sungay, kundi pati mga taong may alam sa hiwagang dala nito. Makalipas ang ilang gabi, muling bumalik ang kakaibang tunog sa paligid ng bahay. Ngayon, mas malakas, mas mapanganib. Ang bubungan nila ay parang binubundol, at ang mga aso sa buong baryo ay tahol ng tahol. Sa labas, nakita niyang may 3 aninong nakatayo sa gilid ng bakuran. Hindi niya makita ng malinaw ang mga mukha, ngunit malinaw na hindi iyon ordinaryong tao. Isa sa mga anino ang umangat ang kamay, itinuro ang kanilang bahay, at sa parehong sandali, kumislap ng maliwanag ang sungay sa ilalim ng kanyang banig. Nanginginig ang kanyang tuhod, hindi niya alam kung tatakbo siya o mananatili. Ang kanyang lola ay biglang nagising at tinanong siya, "Ano iyang liwanag?" Ngunit bago pa siya makasagot, muling narinig nila ang malalakas na katok sa kanilang pintuan, mas malakas kaysa dati, mas nakakatakot. 3 beses, bawat hampas ay nagpalindol sa kanilang maliit na bahay. Hawak ang sungay, tumingin siya sa kanyang lola na takot na takot. Sa kanyang isip, umalingaw muli ang boses ng engkantadong usa, "Pumili ka, bata. Paninindigan mo ba ang kapangyarihan, o tatakbuhan mo ito?" At sa mismong sandaling iyon, unti-unting bumukas ang pinto, kahit hindi nila ginagalaw. Ang hangin ay biglang lumamig, at mula sa siwang, dahan-dahang lumitaw ang isang kamay na sobrang payat at kulay abo. Ang malamig na hangin ay dumaloy papasok nang bumukas ang pinto, at ang bata ay halos hindi makahinga. Ang payat na kamay na lumitaw ay parang mula sa isang nilalang na hindi na bahagi ng mundong buhay. Ang balat ay kulay abo, tuyo at kulubot na parang kahoy na nabubulok. Ang kanyang lola ay napasigaw, mabilis na nagsin ng krus habang umatras, ngunit hindi iyon nakapagpatigil sa dahan-dahang pagpasok ng anino. Hawak ng bata ang engkantadong sungay, at muling kumislap ito ng malakas. Ang liwanag ay tumama sa kamay ng nilalang, at doon siya nakarinig ng huni, parang sigaw ng isang hayop na sugatan. Biglang umatras ang anino, at kasabay nito ay naglahong parang usok ang 3 nilalang sa labas. Tahimik ulit ang paligid, pero ang kanilang mga alaga sa likod ng bahay ay tuloy-tuloy ang pag-ingay, tila may nararamdaman pa rin na panganib. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, hindi na mapakali ang kanyang lola. Kinausap siya nito ng seryoso.
Iho, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba ang meron ka? Bakit tayo binabalikan ng mga hindi nakikita ng iba? Ang boses nito ay nanginginig at ang mga mata ay puno ng takot at pag-aalala. Sa wakas, hindi na nakatiis ang bata. Ibinunyag niya ang tungkol sa sungay, kung paano niya ito natagpuan sa gubat, kung paano ito kumikislap, at kung paano siya nakakarinig ng mga bulong sa kanyang isip. Ang lola ay napaupo, naghawak ng ulo, at tahimik na umiyak. Anak, bulong nito, sabi ko na sayo huwag kang lalampas sa kabubatan. May mga bagay doon na hindi dapat nakikialam ang tao. Ngunit sa halip na magalit, pinatahimik siya ng kanyang lola. Kung nandito na iyan, kailangan nating alamin kung paano tayo makakaligtas. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang kumalat sa baryo ang mga usap-usapan. May mga kapitbahay na nagkwento tungkol sa mga aninong nakikita nila sa gabi, mga hayop na biglang nawawala, at mga kakaibang ingay sa bubungan. May ilan pang nagsabing nakakita sila ng malalaking ibon na umiikot sa paligid ng baryo, tila nagmamanman. Lalong lumalim ang kaba ng lahat, at ang bata ay napansin niyang palaging tinititigan ng mga tao, hindi niya alam kung sila ba ay nagdududa o humihingi ng tulong. Samantala, dumating sa baryo ang isang estranghero. Isang lalaking matangkad, payat, at may malalim na tingin. Nagtanong-tanong siya tungkol sa mga nangyayaring kakaiba. Maraming tao ang agad lumapit sa kanya dahil akala nila'y may alam siyang solusyon. Ngunit nang makita siya ng bata, kinilabutan siya, iyon ang parehong lalaki na nakasalubong niya noong nakaraan, ang nagsabi na sa huli ay lalapit din siya rito. Nagpakilala ang lalaki bilang isang manlalakbay na nag-aaral ng mga engkanto at nilalang. Sinabi nito na matagal na niyang hinahanap ang baryo dahil sa mga balitang kumakalat. Nagbigay siya ng mga payo sa mga tao kung paano protektahan ang kanilang bahay, paglalagay ng asin sa paligid, pagbitbit ng bawang, at pag-aalay ng kandila sa mga krus na itinayo sa gilid ng daan. Nakinig ang mga tao at sumunod, ngunit ang bata ay hindi mapakali. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, biglang lumapit ang estranghero sa kanya. Ikaw ang may hawak, hindi ba? Mahina ang boses nito, halos pabulong. Ang engkantadong sungay hindi mo alam kung gaano ito kahalaga. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong ibigay sa akin bago pa mahuli ang lahat. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang bata. Napaatras siya at nagtakbo pa uwi, hindi man lang lumingon. Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi siya titigilan ng estranghero. Habang tumatagal, mas dumadami ang kababalaghan. May isang gabi na ang buong baryo ay ginising ng malakas na sigaw mula sa kabilang dulo ng sapa. Pagdating ng mga tao roon, wala silang nakita kundi isang bakas ng malaking hayop na nakalubog sa putikan, at ang amoy ng dugo na kumapit sa hangin. Sa bawat pangyayari, nararamdaman ng bata na mas lalong humihigpit ang pagkakaugnay niya sa sungay. Isang suplot ay ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, si Thomas, na unti-unting napapansin ang lahat ng kakaiba. Isang hapon, kinausap siya nito. Pare, hindi ka na gaya ng dati. Parang lagi kang nagtatago. Alam ko may itinatago ka sa akin. Sa unay ayaw niyang umamin, ngunit nang minsang nakita ni Thomas ang sungay na kumikislap habang nasa ilalim ng banig, hindi na niya ito maitago. Sa halip na matakot, si Thomas ay namangha. Grabe, parang totoo pala lahat ng kwento nila tungkol sa engkanto. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang managinip din si Thomas. Paulit-ulit niyang nakikita ang parehong usa na may gintong sungay, at sa bawat panaginip ay sinasabi sa kanya, tulungan mo siya, o pareho kayong mawawala. Dahil dito, naging kakampi niya si Thomas, kahit pareho silang natatakot at walang kasiguraduhan sa susunod na mangyayari. Kasabay nito, may isa pang kakaibang pangyayari. Ang kanyang lola ay nagsimulang magkasakit. Lagi itong nanghihina, at tuwing gabi ay tila ba ginugulo ng masasamang panaginip. Minsan ay bigla na lang itong nagigising at sumisigaw na huwag papasukin ang mga anino. Nagsimulang magduda ang bata kung ang mga nilalang ba ay sinisimulan ng gamitin ang kanyang lola upang siya ay bumigay.
Habang lumalalim ang gabi, naramdaman niyang hindi lamang mga nilalang ang kalaban niya. May tao ring nagnanais sa sungay, kagaya ng estranghero, at maaaring marami pang tulad nito na hindi niya kilala. Ang baryo ay nagsisimula ng mabalot ng takot, at ang mga kapitbahay ay naghihinalang baka siya ang dahilan ng lahat ng pangyayari. May ilan na nagsasabing baka siya ay minarkahan ng mga aswang, at baka sa susunod ay buong baryo na ang madamay. Sa gitna ng lahat ng ito, muling nagpakita sa kanyang panaginip ang usa na may gintong sungay. Ngunit ngayon, hindi na ito tahimik. Ang mata nito ay nag-aalab, at ang boses nito ay mabigat, malapit na silang dumating. Ang anino at ang tao ay nagsanib na. Kung hindi ka titindig, lahat ng minamahal mo ay mawawala. Pagkagising niya, nakita niyang nakabukas ang kanilang bintana, at sa labas, nakatayo ang estranghero. Tahimik itong nakatingin, hindi gumagalaw, para bang naghihintay ng oras na siya mismo ang lalapit. Ang bata ay humigpit ang hawak sa sungay. Hindi pa niya alam kung paano gagamitin ang kapangyarihan nito, hindi pa niya alam kung ito ba ay biyaya o sumpa. Ngunit malinaw na sa bawat gabing dumaraan, palapit ng palapit ang tunay na labanan. At ngayong pareho ng tao at nilalang ang humahabol sa kanya, wala na siyang ligtas na mapupuntahan. At sa katahimikan ng gabi, narinig niyang muli ang tatlong malalakas na katok sa kanilang pintuan, ngunit ngayong gabi, hindi na anino ang nagpakita. Isang boses ang nagsalita mula sa dilim, ibalik mo sa amin ang sungay o kukunin namin ang lahat. Ang tatlong malalakas na katok ay muling umalingaw sa kanilang bahay, at bawat hampas ay parang dumidiretso sa puso ng bata. Kasabay nito, ang malamig na boses na nanggagaling sa dilim ay muling nagpaulit, ibalik mo sa amin ang sungay o kukunin namin ang lahat. Ang kanyang lola ay nanginginig sa tabi niya, nakahawak sa rosaryo, habang paulit-ulit na bumubulong ng dasal. Samantala, si Tomas na nakapasya ng manatili sa bahay nila ay nakatitig sa pinto, pawis na pawis, ngunit hindi umuurong. Ang bata ay humawak ng mahigpit sa engkantadong sungay, at agad itong kumislap. Sa sandaling iyon, ramdam niya ang tibok ng kakaibang kapangyarihan na dumadaloy mula rito, parang dumadaan sa kanyang mga ugat. Ngunit hindi niya alam kung paano ito gagamitin. Ang liwanag lamang ng sungay ang nagsisilbing hadlang para hindi tuluyang makapasok ang mga anino sa loob. Ngunit hanggang kailan tatagal ang liwanag na yon? Sa labas, naririnig nila ang mga yapak na palapit ng palapit. Hindi na isa o tatlo lamang, kundi tila dose-dosenang mga nilalang na nakapaligid sa kanilang bahay. Ang mga aso ng baryo ay tahol ng tahol, hanggang sa biglang tumahimik, na para bang sabay-sabay na napatigil. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa mga ingay. Sa gitna ng tensyon, biglang narinig nila ang boses ng estranghero. Malinaw at malakas mula sa labas, ibigay niyo na sa akin ang sungay. Ako lang ang makakapagligtas sa inyo. Ngunit sa boses nito, ramdam ng bata na hindi ito pagliligtas ang tunay na hangarin. Ang tono ay puno ng pagkauhaw, parang siya mismo ay nahuhumaling sa kapangyarihang dala ng sungay. Nagdesisyon ang bata. Hinila niya si Tomas at bumulong, kailangan nating lumabas. Hindi tayo pwedeng manatili dito, baka pati si Lola madamay. Si Tomas ay nanginginig ngunit tumango, alam niyang wala silang pagpipilian. Lumapit sila sa Lola na halos hindi na makapagsalita dahil sa takot. Lola, huwag kang mag-alala. Hahanapin namin ang paraan. Balik kami. Ngunit sa mga mata ng kanyang lola, malinaw ang pangamba na baka hindi na sila makabalik. Dahan-dahan nilang binuksan ang likod na pintuan at lumabas. Ang paligid ay madilim at tanging buwan lamang ang nagbibigay ng mahina at malamlam na ilaw. Ang mga puno ay parang mga aninong handang gumalaw anumang sandali. Habang naglalakad sila, hawak-hawak niya ang sungay na kumikislap, nagsisilbing gabay sa madilim na daan. Sa bawat hakbang, nararamdaman niyang sinusundan sila. May mga mata sa dilim, mapupulang matang nakatitig mula sa gilid ng gubat. Bigla nilang narinig ang isang matinis na sigaw, na tila nagmula sa kalagitnaan ng baryo.
Nang lumingon sila, nakita nilang maraming tao ang nagsisigawan at nagtatakbuhan. Ang mga kapitbahay ay nagising at lumabas sa kani-kanilang bahay, at doon nila nakitang may mga nilalang na parang malalaking ibon na may maiitim na pakpak ang lumilipad sa ibabaw ng mga bubungan. Ang mga ito ay umiikot, bumababa at muling umaakyat, na para bang naghahanap ng isang tao o isang bagay. Hinahanap nila ang sungay, bulong ni Thomas, halos mawalan ng boses sa kaba. Nagmadali silang tumakbo patungo sa kabilang bahagi ng kagubatan, ngunit bigla silang huminto nang makita nila ang estranghero sa kanilang daraanan. Nakangiti ito, hawak ang isang baston na may ukit ng mga simbolo. Hindi niyo ako matatakasan, sabi nito. Alam kong hawak mo ang sungay. Kung ayaw mong lamunin kayo ng mga nilalang na yon, ibigay mo na sa akin ngayon din. Naramdaman ng bata na kumikirot ang sungay sa kanyang kamay, parang ayaw nitong sumuko sa estranghero. Nagliwanag ito ng mas matindi, at sa liwanag na yon, nakita niya ang tunay na anyo ng lalaki. Ang mga mata nito ay hindi nakaraniwang mata, itim na may pulang guhit sa gitna. Hindi ito basta manlalakbay lamang. Isa rin pala itong nilalang na nagtatago sa anyo ng tao, naghihintay ng tamang oras para maagaw ang sungay. Hindi ka dapat magtiwala sa kanya, sigaw ni Tomas habang hinila siya palayo. Tumakbo sila papasok sa kabubatan, habang ang estranghero ay nagpakawala ng isang malakas na tawa na umalingaw-ngaw sa paligid. Kasabay nito, narinig nila ang malalakas na pagaspas ng pakpak at ang pagbagsak ng mabibigat na katawan sa lupa. Alam nilang sinusundan na sila. Habang tumatakbo, nakaramdam ang bata ng kakaibang damdamin. Ang sungay ay tila kumakausap sa kanya. Huwag kang titigil. Malapit na ang oras. Makikita mo ang totoo. Ang boses na yon ay parehong nakakatakot at nagbibigay ng lakas. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magtiwala, ngunit wala na siyang ibang mapagpipilian. Lumalim ang gabi at lumayo sila sa baryo. Ang katahimikan ng gubat ay biglang napuno ng mga alulong at sigaw ng mga nilalang na hindi nila makita ng buo. Paminsan-minsan, may dumaraan na aninong mabilis at ang mga puno ay parang nagsasara ng daan sa kanilang likuran. Ang kanilang hininga ay mabibigat, ngunit patuloy silang nagpumilit. Sa kalagitnaan ng pagtakbo, bigla silang natigil sa isang malawak na lugar sa gitna ng gubat. Doon, sa gitna ng bilog na linang, nakatayo ang isang malaking bato na may mga ukit ng simbolo. Ang lugar ay tila matagal nang iniwan ng tao, ngunit ramdam nilang puno ito ng kakaibang enerhiya. Nang inilapit niya ang sungay, mas lalo itong kumislap, halos masunog ang kanyang palad sa init. Ano to? Tanong ni Tomas, nanginginig habang nakatingin sa mga ukit. Hindi ko alam, sagot ng bata, ngunit alam niyang may kinalaman ang lugar na ito sa sungay. Parang dito nagsimula ang lahat, at dito rin mauwi ang lahat. Ngunit bago pa sila makapaghanda, narinig nila ang mga yabag na sabay-sabay na papalapit. Mula sa lahat ng direksyon, dumarating ang mga anino, matatangkad, mahahaba ang mga braso, at ang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Sa itaas, nagliparan ang mga nilalang na may pakpak, paikot-ikot na parang mga buitre. At sa gitna ng kaguluhan, muling lumitaw ang estranghero. Ngayon, hindi na ito nagtatago sa anyo ng tao. Ang balat nito ay kulay abo, at ang kanyang mukha ay nababaluktot, parang pinaghalong tao at hayop. Wala ka nang pupuntahan, sabi nito. Ang boses ay malalim at parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang sungay ay akin na. At sa oras na ito, wala nang makakapigil. Ang bata ay nakatayo sa gitna ng linang, hawak ang sungay na nagliliyab sa liwanag. Si Tomas ay nasa tabi niya, handang ipagtanggol siya, kahit wala itong sandata. Ang mga nilalang ay papalapit ng papalapit, ang kanilang mga hakbang ay sabay-sabay, at ang hangin ay lumalamig ng lumalamig. Ang paligid ay puno ng nakabibinging katahimikan, na tanging tinatabasan ng mga bulong mula sa mga nilalang na tila sumisigaw ng isang bagay, ibalik mo. At sa mismong sandaling iyon, naramdaman niya na ang lahat ng pangyayari, ang mga panaginip, ang mga katok, ang pagkawala ng mga hayop, ang estranghero,
at ang pagkakatagpo niya sa sungay ay nagdala sa kanya sa lugar na ito. Ang oras ng pagpili ay malapit na. Ang kapangyarihan ng sungay ay tila nag-aalab sa kanyang kamay, naghihintay lamang ng kanyang desisyon. Ngunit bago pa siya makakilos, isang malakas na alulong ang dumagundong mula sa pinakamadilim na bahagi ng gubat. Isang napakalaking anino ang gumalaw, mas malaki kaysa sa lahat ng nakita nila. Ang mga nilalang na kanina'y nagbabanta ay biglang napaatras, at ang estranghero ay natigilan, halatang natakot din ang lupa ay umuga, at mula sa dilim, lumitaw ang isang higanting anyo, ang tunay na pinagmulan ng inkantadong sungay. Ang usa na may gintong sungay, mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa kanyang mga panaginip, ay nakatingin diretsyo sa kanya. Ang mga mata nito ay nagliliyab, at ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Ngayon, bata, paninindigan mo ba ang kapangyarihan o pababayaan mong lamunin ka ng dilim? Gusto mo ba na sa part 5 ay simulan ko na ang mismong climax, ang harapan ng bata, ang estranghero, ang mga nilalang, at ang higanting usa, o gusto mong dagdagan muna ng isa pang yugto ng paghahanda bago sumabog ang pinakamalaking labanan? Ang buong kagubatan ay parang huminto nang lumitaw ang higanting usa na may gintong sungay. Ang mga nilalang na kanina'y naglalapit ay nag-atrasan, tila ba sila mismo ay natatakot sa presensyang iyon. Ang estranghero ay napatigil din, ang kanyang anyo na puno ng yabang ay biglang nabalutan ng pagkabahala. Sa mga mata ng bata, malinaw na ito ang nilalang na matagal nang bumubulong sa kanya sa panaginip. Ngunit ngayong nasa harap niya ito, mas nakakatakot at mas makapangyarihan kaysa sa kanyang inisip. Habang nakatitig ang usa sa kanya, muli niyang narinig ang boses na dumadaloy diretsyo sa kanyang isip. Ngayon, bata, hindi ka na makakatakas. Paninindigan mo ba ang kapangyarihan, o pababayaan mong lamunin ang lahat? Sa bawat salita, parang lumalakas ang pintig ng sungay na hawak niya, halos hindi na niya ito makontrol. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang kumilos ang estranghero. Itinaas nito ang baston na may mga ukit, at mula rito ay lumabas ang itim na usok na bumalot sa paligid. Ang mga nilalang na umatras kanina ay muling lumapit, ngayon ay tila mas matapang. Hindi ako matatakot sa iyo, sigaw ng estranghero sa higanteng usa. Ako ang tunay na may karapatan sa sungay. Sa akin ito dapat napunta. Ang bata ay natigilan. Noon lang niya narinig na parang may koneksyon din ang estranghero sa engkantadong sungay. Hindi lang pala ito basta gustong agawin, kundi may mas malalim na dahilan kung bakit niya ito hinahanap. Pare, anong gagawin natin? Bulong ni Tomas, hawak ang braso ng bata, nanginginig sa takot. Hindi ko alam, sagot niya, ang boses ay mahina ngunit puno ng kaba. Sa kanyang isipan, nararamdaman niyang mayroong mas malaking sikreto na hindi pa niya natutuklasan. Biglang umuga ang lupa. Ang mga puno ay parang yuyuko sa bigat ng presensya ng usa. Ngunit sa kabila nito, may isang bagay na kakaiba ang nangyayari. Ang sungay na hawak ng bata ay nagsimulang maglabas ng liwanag na hindi lamang ginto, kundi may halong pula at bughaw. Ang higanting usa ay biglang nagtaas ng ulo, parang nagulat din sa nakita. At doon dumating ang ikalawang twist, hindi pala iisa ang sungay. Ang hawak ng bata ay hindi buong kapangyarihan. Ito ay kalahati lamang ng kabuuan. Ang usa na nasa harapan niya ay may nakasabit na isang sungay sa kaliwang bahagi ng ulo, at ang hawak niya ay ang nawawalang kapareha nito. Napasinghap si Tomas. Para ibig sabihin, ikaw ang nawawalang bahagi niya. Ang estranghero ay tumawa, isang malalim at nakakakilabot na halakhak. Ngayon naiintindihan ko na. Kaya hindi ako pinili dahil ang sungay ay nahati. Ikaw ang piniling magdala ng kalahati, bata. Pero hindi mo alam ang kabayaran ng pagiging kabiyak ng kapangyarihan. Ang usa ay muling nagsalita sa kanyang isipan, ikaw ang nagdala ng aking sugat. Ikaw ang nagtataglay ng aking kulang. Kung ibabalik mo sa akin, ako ay magiging buo muli. Ngunit kapag nanatili ito sa iyo, ikaw ang magiging kabahagi ng aking kapangyarihan. Nanlaki ang mata ng bata.
Ang pagpili pala ay hindi lang tungkol sa paggamit ng sungay, kundi kung ibabalik ba niya ito sa nilalang o paninindigan ang kapangyarihan bilang kanya. Habang naguguluhan siya, mas lalong sumisidhi ang kaguluhan sa paligid. Ang mga nilalang na may pakpak ay bumababa, umiikot-ikot sa kanila, at ang mga aninong mahahaba ay nagsisimulang pumasok sa bilog na lugar. Ang estranghero ay nakatayo pa rin, hawak ang baston na kumikislap sa dilim, at sa bawat hampas nito sa lupa, mas lalo niyang pinapatawag ang mas maraming nilalang. Si Tomas ay nagsimulang mawalan ng lakas ng loob. Hindi natin kakayanin to, pere, ibigay mo na lang. Baka matapos na lahat. Ngunit sa loob ng bata, may kumikirot na kakaibang damdamin. Ang sungay ay patuloy na bumubulong sa kanya, huwag mong ibigay. Ikaw ang napili. Hindi siya. At doon niya napansin ang isa pang bagay, ang estranghero ay hindi lang basta tao o nilalang. Sa liwanag ng sungay, nakita niyang sa likod ng estranghero ay may sariling anino na hindi tugma sa kanyang galaw. Ang aninong iyon ay parang isang nilalang na nakakulong sa kanyang katawan. Para bang siya mismo ay naging sisidlan ng isang mas masamang puwersa. Napagtanto ng bata na ang estranghero ay hindi lamang kalaban na naghahangad ng sungay. Siya mismo ay ginagamit ng isang mas malakas na nilalang, isang nilalang na marahil ay matagal nang naghihintay na makabalik sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dalawang sungay. Pere, tingnan mo, sigaw ni Tomas habang itinuro ang estranghero. Hindi siya ang tunay na kalaban, may mas malaki pang nakatago sa kanya. Ang higanting usa ay nag-ungol, isang malakas na tunog na nagpagalaw sa buong gubat. Bata. Ang katawan niya ay inangkin. At kung hindi ka kikilos, ang dilim ay muling maghahari. Ang estranghero, o ang nilalang sa loob niya, ay biglang sumigaw, at mula sa kanyang katawan ay lumabas ang itim na enerhiya na tumama sa lupa, nagpasabog ng alon na nagpatumbas sa mga puno. Si Tomas ay natumba rin at halos mawalan ng malay, habang ang bata ay halos malunod sa bigat ng kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, naramdaman niyang ang sungay ay naglalabas ng init na parang umaapoy. Ang liwanag nito ay pumapasok sa kanyang katawan, nagpapalakas ng kanyang mga braso at paa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kaya niyang lumaban. Ngunit kasabay ng lakas, may pumapasok ding takot, baka tuluyan siyang lamunin ng kapangyarihan at hindi na makabalik sa dating siya. Sa di kalayuan, nagsimulang magliyab ang mga ukit sa malaking bato sa gitna ng linang. Ang mga simbolo ay nagningning at mula rito ay umangat ang mga hugis na parang apoy na umiikot sa paligid nila. Ito ay mga sinaunang marka ng pakikipaglaban, isang senyales na ang lugar na iyon ay ginawa upang pagdausan ng ganitong uri ng sagupaan. Ang estranghero, na ngayon ay halos hindi na mukhang tao, ay sumigaw, ibibigay mo man o hindi, sa huli, akin pa rin ang kapangyarihan. Dahil ang kalahati ay hindi sapat para sa iyo. Kailangan mong pumili maging bahagi ng usa o maging alipin ng dilim. Sa sandaling iyon, tumayo si Tomas kahit nanghihina. Pare, ano man ang piliin mo, hindi kita iiwan. Kahit madamay ako, hindi ka nag-iisa. Ang mga mata nito ay puno ng tapang kahit nanginginig ang kanyang katawan. Ang bata ay napalunok. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang sungay ay kumikislap ng sobrang liwanag, halos pumutok. Sa paligid, ang mga nilalang ay nagsisigawan, naghihintay kung ano ang mangyayari. Ang higanting usa ay nakatingin sa kanya, at ang estranghero ay papalapit, ang baston ay nakatutok sa kanyang dibdib. At doon niya naramdaman na ang lahat ay nakasalalay sa kanya. Ang baryo, ang kanyang lola, si Tomas, at ang kanyang sariling kaligtasan. Ngunit higit sa lahat, naramdaman niyang ang desisyong gagawin niya ay magtatakda kung sino ang maghahari, ang liwanag ng engkanto o ang dilim ng nilalang. Bago pa siya makapili, isang matinis na sigaw ang gumising sa buong kagubatan. Ang mga anino at mga nilalang ay biglang napatigil, at sa gitna ng kadiliman, may isa pang anyo ang lumitaw. Isang tao, nakasuot ng puting balabal, hawak ang isang mahiwagang baston na may tatak ng araw. Hindi nila ito nakita kailanman sa baryo.
Ang presensya nito ay kasing lakas ng usa, at ang liwanag mula sa kanyang balabal ay tila kayang itaboy ang lahat ng anino. Ngunit sa halip na tulungan sila, ang taong ito ay tumitig sa bata at nagsabi, "Hindi siya ang kalaban mo. Ang tunay na kalaban ay ang mismong nilalang na nagbigay ng sungay sa iyo." Ang mundo ng bata ay biglang binaligtad ng mga salitang iyon. Kung totoo ang sinabi ng misteryosong tao, ibig sabihin ba'y ang usa na matagal na niyang naririnig sa panaginip, ang usa na nagdala ng sungay, ay hindi tagapagligtas kundi isa ring mandaraya? At sa sandaling iyon, natanto niya na ang laban ay mas komplikado kaysa sa iniisip niya. Hindi lang simpleng laban ng liwanag laban sa dilim. Ang tanong ngayon ay, sino ba talaga ang dapat niyang pagkatiwalaan? Gusto mo ba na sa part 6 ipasok ko na ang direktang pagtutok sa climax, isang 3 panig na labanan sa pagitan ng bata, ang estranghero na inangkin ng dilim, at ang usa na maaaring hindi pala kaalyado? O gusto mo munang dagdagan ng yugto kung saan sinusubok ng bata kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo? Ang katahimikan matapos magsalita ang taong nakaputi ay mas nakabibingi kaysa sa anumang ingay. Ang bata ay nakatayo sa gitna, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang inkantadong sungay. Sa isang banda ay ang estranghero, ang kanyang katawan ay halos tuluyang lamunin ng dilim. Sa kabila ay ang higanting usa na matagal na niyang naririnig sa panaginip, ngunit ngayoy may duda na sa kanyang isip kung ito nga ba'y kaalyado o isa ring manlilinlang. At ngayon, sa harap nila, nakatayo ang mahiwagang nilalang na nakaputi, na nagsasabing ang tunay na kalaban ay mismong nagbigay sa kanya ng sungay. Hindi ka dapat maniwala sa kanya, bulong ng usa sa kanyang isipan. Ako ang tagapagtanggol. Ako ang nagbigay sa iyo ng kakayahang lumaban. Ngunit kasabay noon ay narinig din niya ang tinig ng nakaputing tao. Isipin mo, bata. Bakit sa lahat ng tao sa baryo, ikaw ang pinili? Hindi ba't dahil mas madali kang linlangin? Ang kapangyarihan ay hindi laging kasing linis ng liwanag na ipinapakita nito. Si Thomas ay halos mawala ng ulirat, pero kahit mahina ay nakapagsalita pa rin. Pero ikaw ang pipili. Huwag mong hayaan na sila ang magdikta sa iyo. Sa sandaling iyon, naintindihan ng bata na hindi lang ito tungkol sa kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ito'y tungkol sa kanyang sariling desisyon, kung kanino niya ipagkakatiwala ang kapalaran ng lahat. Biglang umuga ang lupa, at mula sa katawan ng estranghero ay lumabas ang halimaw na nasa loob niya. Ang anino ay lumaki, halos sumakop sa buong kagubatan, at ang mga nilalang na kanina'y nagmamasid ay nagsitakbo, naglaho na parang usok. Ang estranghero ay sumigaw habang pilit na nilalabanan ang pag-aangkin, ngunit huli na. Ang kanyang katawan ay tuluyan ng naging sisidlan ng kadiliman. Wala nang tatakas, sigaw ng halimaw sa pamamagitan ng estranghero. Kapag pinagsama ko ang dalawang sungay, maghahari muli ang dilim sa mundong ito. Ang usa ay sumugod, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Ngunit sinalubong siya ng halimaw, at ang kanilang banggaan ay nagpagalaw sa buong kagubatan. Ang mga puno ay nagsiputol, ang lupa ay nabiyak, at ang hangin ay umalulong sa tindi ng kanilang sagupaan. Habang naglalaban ang dalawang makapangyarihang nilalang, ang bata ay nakatayo pa rin, hindi makakilos. Ang sungay sa kanyang mga kamay ay kumikislap, nanginginig na parang naghihintay ng kanyang desisyon. Ang taong nakaputi ay lumapit at nagsalita ng mariin. Ngayon ang oras. Ibabalik mo ba ang sungay sa usa at hayaang siya ang maging buo muli, o gagamitin mo ito upang ikaw mismo ang lumaban sa dilim? Tandaan mo, ang pipiliin mo ay hindi na mababawi. Ang mga mata ng bata ay napuno ng luha. Hindi niya alam kung alin ang tama. Ngunit sa puso niya, naramdaman niyang hindi na sapat ang magtiwala lang. Kailangan niyang kumilos para sa sarili niyang paninindigan. Itinaas niya ang sungay at sa unang pagkakataon, hindi para ibigay kundi para gamitin. Mula rito ay lumabas ang napakalakas na liwanag na dumaloy sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay kumislap, at ang kanyang katawan ay nabalutan ng kakaibang lakas na parang pinaghalo ang enerhiya ng tao at ng engkanto. Sumugod siya sa gitna ng labanan,
Ang halimaw ay tumingin sa kanya, natawa sa una, ngunit nang makita ang liwanag na bumabalot sa kanya, ay biglang nagbago ang anyo ng halimaw, mula sa pagiging matapang ay naging puno ng galit at takot. Hindi mo alam kung anong kapangyarihan ang hawak mo, sigaw ng halimaw. Hindi ko nga alam, sagot ng bata, pero alam kong hindi ko hahayaang lamunin ng dilim ang lahat. Sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang lakas. Ang halimaw ay naglabas ng napakalaking alon ng dilim, samantalang ang bata ay naglabas ng bughaw at gintong liwanag mula sa sungay. Ang dalawang puwersa ay nagsalpukan sa gitna, at ang pagsabog ay nagpalipad sa lahat ng natitirang nilalang sa paligid. Nakita niya ang usa na nakikipaglaban pa rin, ngunit ngayon ay parang siya mismo ay naguguluhan. Sa bawat saglit na dumadaan, lumalabas ang tunay na anyo nito, hindi lang basta tagapagtanggol, kundi nilalang na may sariling hangarin. Ang kanyang mga mata ay hindi lang puno ng tapang kundi pati ng pagnanasa sa kapangyarihan. At doon dumating ang twist na hindi niya inasahan. Habang lumalakas ang liwanag mula sa sungay, biglang nagsalita ang usa, "Ibalik mo sa akin ang kalahati, at ako ang tatapos sa lahat. Ako ang tunay na hari ng kagubatan." Ang taong nakaputi ay sumigaw, "Huwag kang maniniwala. Kapag ibinalik mo, siya mismo ang magiging bagong halimaw." Ang puso ng bata ay muling nabalot ng duda. Sino ba talaga ang dapat niyang pagkatiwalaan? Ngunit nang tumingin siya kay Tomas, nakita niya ang simpleng sagot. "Pare, mahina ngunit malinaw ang sabi ng kaibigan, ikaw lang ang makakapili. Hindi ang usa, hindi ang nakaputi. Ikaw." At sa wakas, nagpasya siya. Hindi niya ibinigay ang sungay sa kahit kanino. Sa halip, itinaas niya itong muli at ipinagsama ang kapangyarihan ng kanyang sarili, ng tao, at ng engkanto. Ang liwanag ay sumabog, mas maliwanag kaysa sa araw, at tinupok ang halimaw, ang dilim, at lahat ng kasinungalingan sa paligid. Ang estranghero ay bumagsak, malaya mula sa aninong umangkin sa kanya. Ang usa ay napasigaw, at unti-unting naglaho sa liwanag, para bang natunaw ang kanyang tunay na anyo. Ang taong nakaputi ay napatitig lamang, at sa huli ay mumiti ng misteryosong ngiti bago nawala sa hangin, na para bang siya ay isa ring ilusyon. Nang bumalik ang katahimikan, nakatayo pa rin ang bata, nanginginig at pagod, ngunit hawak pa rin ang sungay na ngayon ay pira-piraso na, wala ng kislap o kapangyarihan. Para bang natapos na ang papel nito, at ang lahat ng bigat ay bumagsak na sa kanya. Lumapit si Tomas, pilit na nakatayo at mumiti. "Para tapos na ba?" Ngumiti ang bata, bagaman puno ng pagod ang kanyang mukha. "Tapos na." Ngunit habang sila'y naglalakad palayo, may isang bagay na hindi niya masabi kay Tomas. Sa kanyang isip, kahit na naglaho na ang sungay at ang mga nilalang, may naiwan pa ring boses na pabulong sa kanyang tenga. Hindi pa ito ang katapusan. Nasa iyo pa rin ang binhi ng kapangyarihan. Sa tamang panahon, babalik ako. At sa puntong iyon, alam niyang ang laban ay tapos na, ngunit ang kwento ay hindi pa lubos na nagtatapos. Ang katahimikan matapos ang lahat ay kakaiba, hindi na ito nakakatakot tulad ng dati, kundi parang isang buntong hininga ng kagubatan na sa wakas ay nakalaya mula sa bigat ng dilim. Ang mga puno ay muling bumalik sa dati nilang anyo, ang hangin ay sariwa at hindi na mabigat, at ang mga bituin sa langit ay muling lumitaw na kumikislap. Nakatayo pa rin ang bata, nanginginig at halos mawalan ng lakas, habang si Tomas ay nasa kanyang tabi, hawak ang braso niya para hindi siya tuluyang bumagsak. "Pare, mahina ang boses ni Tomas, parang hindi pa rin ako makapaniwala sa lahat ng nangyari." Napangiti ang bata kahit pagod. "Ni ako rin parang isang bangungot na nagising tayo, pero alam mong totoong nangyari." Sa kanilang paligid, wala na ang halimaw, wala na ang usa, at wala na rin ang taong nakaputi. Ang lahat ay nawala, parang hindi kailanman umiral, maliban sa pira-pirasong sungay na hawak ng bata. Ang dating kumikislap na kapangyarihan nito ay wala na, ordinaryong piraso ng buto na lang na may bakas ng sinaunang hiwaga. Ngunit sa kalooban niya, ramdam niyang ang bigat ng sungay ay higit pa rin sa isang bagay, ito ay paalala ng lahat ng nangyari.
Habang pauwi sila sa baryo, ramdam nilang iba na ang paligid. Ang mga alon ang dilim na dati bumabalot sa kagubatan ay nawala, at ang mga ibon ay muling nagsimula ng kanilang huni. Para bang nagpasalamat ang kalikasan sa tapang ng isang bata na nagdesisyong lumaban, kahit wala siyang kasiguraduhan sa dulo. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng mga tao. Ang mga matatanda, na matagal nang nagtatago ng mga alamat tungkol sa sungay, ay lumapit at nagulat nang makita ang hawak ng bata. Isa sa mga pinakamatanda ay nagsalita, "Ang sungay ng engkanto akala namin alamat lang. Pero ikaw, bata, ikaw ang nagpatunay na totoo ito." Ngunit ang bata ay umiling. Hindi na ito kapangyarihan. Piraso na lang ito ng isang bagay na muntik nang sumira sa lahat. Ang totoo, hindi ko alam kung biyaya ba ito o sumpa. Tahimik ang lahat. Sa huli, si Thomas ang unang nagsalita, "Kung hindi dahil dito, at kung hindi dahil sa'yo, pare, baka wala na tayong lahat ngayon." Siguro, kung minsan, ang isang bagay ay nagiging mabuti o masama depende kung paano mo ito gagamitin. Ang mga salita ni Thomas ay nagmarka hindi lamang sa bata, kundi pati na rin sa mga nakikinig. Ang sungay, na minsang naging simbolo ng tukso at kapahamakan, ay ngayoy naging simbolo rin ng pagpili, ng katapangan, at ng pananampalataya sa sarili. Kinabukasan, dinala ng bata ang sungay sa gitna ng kagubatan. Doon, sa ilalim ng punong matagal ng sinasabing tirahan ng mga engkanto, ibinaon niya ang mga piraso. Habang ginagawa niya ito, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan, at may bahagyang tinig na bumulong sa kanyang pandinig, hindi nakakatakot, kundi puno ng kapayapaan. Para bang ang mga nilalang na minsang nagbantay sa kabubatan ay tinanggap ang kanyang desisyon. Pag-uwi niya, ramdam niyang may natapos na kabanata sa kanyang buhay. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi ito basta-basta mawawala. Ang mga karanasang iyon, ang pakikipaglaban sa halimaw, ang pagtataksil ng tiwala, at ang pagpili sa sarili niyang landas, ay palaging mananatili. Sa mga susunod na linggo, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Ang mga tao ay muling nagtrabaho sa kanilang bukid, ang mga bata ay muling naglaro, at ang mga matatanda ay muling nagkwento ng mga alamat. Ngunit ngayong alam na nila na may katotohanan sa likod ng mga alamat, iba na ang tono ng kanilang mga kwento. Hindi na ito basta pantakot para sa mga bata, kundi paalala na ang mga bagay na iniisip nating kathang-isip ay maaaring may ugat na totoo. Si Thomas, na halos mamatay sa laban, ay naging mas malapit pa sa kanyang kaibigan. Lagi niyang sinasabi, kung hindi tayo magkasama, baka hindi natin kinaya. At sa bawat oras na maalala nila ang nangyari, kahit puno ng takot at hirap, natatawa pa rin sila dahil sa mga biro nila sa gitna ng dilim. Sa isang gabi, habang nakaupo ang bata sa harap ng kanilang bahay, tumingin siya sa langit at nagmuni-muni. Bakit kaya ako ang pinili? Bata lang ako. Walang lakas, walang alam. Ngunit sa sagot ng hangin at sa katahimikan ng gabi, unti-unti niyang naintindihan, hindi dahil siya ang pinakamalakas, kundi dahil siya ang handang pumili, kahit gaano kahirap. Ang kanyang mga karanasan ay nagturo sa kanya ng isang mahalagang bagay, na ang tunay na laban ay hindi laging nasa labas, kundi nasa loob. Ang tunay na halimaw ay hindi lang nakatago sa dilim ng kagubatan, kundi sa takot, sa kasinungalingan, at sa pagnanais ng kapangyarihan na maaaring umangkin sa puso ng tao. At ang tunay na lakas ay hindi galing sa engkantadong sungay, kundi sa kakayahang manindigan para sa tama. Mula noon, naging mas maalaga siya sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Mas naging masipag siya sa kanyang pag-aaral, at mas nakinig sa mga payo ng matatanda. Ngunit higit sa lahat, mas pinahalagahan niya ang simpleng buhay sa baryo, dahil alam niyang ang katahimikan at kasimplehan ay biyayang minsan ay madaling kalimutan. Lumipas ang mga buwan, at sa bawat bagong yugto ng kanyang buhay, dala-dala niya ang alaala ng gabing iyon. Minsan, kapag dumadaan siya sa kabubatan, nararamdaman pa rin niya ang malamig na simoy na tila nagpapaalala na hindi siya nag-iisa. Na kahit wala na ang sungay, ang kanyang puso ay may bahid pa rin ng hiwaga ng mga engkanto.
At doon niya naisip, siguro hindi lahat ng bagay ay kailangang may malinaw na kasagutan. Minsan, sapat nang alam mong nabuhay ka, lumaban, at nakapagdesisyon para sa sarili mo. Sapat nang alam mong nakaligtas ka at nakatulong sa iba. Sa huling pagkakataon, habang nakatingin siya sa mga bituin, ibinulong niya sa hangin, kung totoo man na babalik ka, handa na ako. Hindi dahil sa sungay, kundi dahil alam ko na kung sino ako. At doon nagtapos ang kanyang kwento, hindi bilang isang bata na basta nakatagpo ng engkantadong sungay, kundi bilang isang batang natutong lumaban, pumili, at magtiwala sa sariling lakas. At sa bawat makakarinig ng kwentong ito, dala ang aral, ang kapangyarihan, ang hiwaga, at ang dilim ay laging naroon sa paligid natin. Ngunit sa huli, tayo mismo ang pipili kung paano tayo lalaban at kung sino ang tunay nating pagkakatiwalaan. Sa baryong iyon, naging alamat ang kanyang pangalan, hindi dahil sa sungay na hawak niya minsan, kundi dahil sa kwento ng isang batang hindi sumuko. Isang kwento na paulit-ulit na ikukwento ng mga matatanda sa mga susunod pang henerasyon, bilang paalala na kahit ang pinakamaliit at pinakabatang tao ay kayang baguhin ang kapalaran ng lahat. At sa huling ulit, ang katahimikan ng gabi ay tila nagsalita, natapos na ang laban, ngunit nagsimula ang isang mas mahalagang bagay, ang paglalakbay ng isang pusong marunong magpatawad, marunong magtiwala, at higit sa lahat, marunong pumili para sa kabutihan.